Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapana-panabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang Natalie. Taga Batangas ako, kung saan ang simoy ng hangin ay amoy kape at ang mga tao ay kilalang matatapang. Hindi lang sa salita, kundi pati sa paninindigan sa buhay. Pero Ate J, aaminin ko, sa kabila ng tapang na ipinapakita ko sa labas, may isang bahagi ng buhay ko na duwag ako. Isang bahagi ng pagkatao ko na hinayaan kong madikta ng ibang tao sa loob ng mahabang panahon. Nagsimula ang lahat 12 taon na ang nakararaan. Simple lang ang pangarap ko noon. Ang makapagtapos, makatulong sa mga magulang ko, at balang araw ay makabuo ng sariling pamilya na puno ng pagmamahalan. Pero gaya ng sabi nila, ang tadhana ay mapaglaro. Minsan, kung ano pa ang pinakaiingatan mo, iyon pa ang magiging mitsa ng iyong pagbagsak. Nakilala ko si Renz. Si Renz ay kabaligtaran ko. Kung ako ay tahimik at masunurin, siya naman ang tipo ng lalaki na buhay ng party. Gwapo, matikas, at may bit-bit na karismang mahirap tanggihan. Sa Batangas kami nagkita, sa isang piyesta sa bayan ng aming mga pinsan. Noon pa man, marami nang bumubulong sa akin na, Natalie, mag-ingat ka riyan kay Renz, babaero yan. Pero alam mo naman ang puso kapag tumitibok na, Ate J, nagiging bingi sa katotohanan at nagiging bulag sa mga babala. Akala ko, ako ang magiging exception to the rule. Akala ko, sa ganda at bait ko, ako ang makakapagpabago sa isang tulad niya. Naging kami, at sa loob ng 2 taon, naging makulay ang aming pagsasama. Pero ang kulay na yon ay dahan-dahang nagdilim nang mabuntis ako sa edad na 21. Doon nagsimulang lumabas ang tunay na kulay ni Renz. Noong nalaman niyang magiging tatay na siya, imbes na yakap at saya ang matanggap ko, malamig na tingin at panunumbat ang ibinato niya sa akin. Natalie, ang aga naman. Paano na ang mga plano ko? Paano na ang barkada ko? Ang sabi niya habang nakatingin sa akin na, tila ba kasalanan ko lang ang lahat. Umiyak ako ng gabi na, yon Ate J? Pero dahil mahal ko siya, at dahil ayaw kong lumaking walang ama ang anak ko, pinilit kong intindihin. Sabi ko sa sarili ko, baka nabigla lang siya. Baka hindi pa siya handa. Pinakasalan niya ako sa isang simpleng seremonya, pero ramdam ko na ang bigat sa kanyang bawat hakbang patungong altar. Isinilang ko ang aming anak, isang napakagandang batang lalaki na pinangalanan naming Chris. Si Chris ang naging liwanag ko sa gitna ng unti-unting dumidilim naming tahanan. Habang lumalaki si Chris, lalo namang lumalayo ang loob ni Renz sa amin. Mas gusto niyang kasama ang mga kaibigan niya sa inuman kaysa magpalit ng diaper o magtimpla ng gatas. Dumating ang mga gabi na uuwi siyang lasing at sa bawat kibo ko, bulyaw ang isasagot niya. Renz, 3:00 na ng madaling araw. Wala na tayong budget para sa gatas ni Chris sa susunod na linggo dahil naubos mo na naman sa alak. Malumanay na sabi ko isang gabi, habang buhat-buhat ko ang umiiyak na si Chris. Huwag mo akong pangaralan, Natalie. Pagod ako sa trabaho, kaya may karapatan akong mag-enjoy. Kasalanan mo to. Kung hindi mo ako kinulong sa kasal na to, sana malaya pa ako ngayon. Bulyaw niya, sabay bagsak ng pinto ng kwarto. Napaupo ako sa sahig habang yakap si Chris. Sa murang edad na 3 taon, nakikita ko na sa mga mata ng anak ko ang takot. Pero alam mo ba ang ginawa ng bata, Ate J?
Imbes na umiyak ng malakas, itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at pinunasan ang mga luha sa pisngi ko. "Mama, wag cry. I'm here," bulong ni Chris. Doon ako unang tinamaan ng hiya sa sarili ko. Isang paslit ang nagpapatahan sa akin, samantalang ang taong dapat na nagtatanggol sa amin ang siyang nagbibigay ng pasakit. Pero sadyang marupok ang puso ng isang asawa. Pinatawad ko pa rin si Renz. Ilang beses pa siyang nambabae, ilang beses pa siyang hindi umuwi ng ilang araw, pero nanatili ako. Kasi ang katwiran ko, para sa anak ko to, kailangan niya ng tatay. Hindi ko alam. Ang pinoprotektahan kong buong pamilya ay siya na palang unti-unting sumisira sa pagkatao ng anak ko. Lumipas ang mga taon. Si Chris ay naging 6 na taong gulang na. Napakatalino niyang bata. Siya ang tipo ng anak na hindi mo na kailangang utusan sa gawaing bahay. Kapag nakikita niyang pagod ako sa paglalaban ng mga damit ng ibang tao, dahil hindi na nagbibigay ng sapat na sustento si Renz, kusang kukuha si Chris ng tubig at ibibigay sa akin. Isang hapon, habang nagluluto ako ng hapunan, dumating si Renz. Amoy alak na naman siya, pero mas malala ngayon dahil mukhang may natalo siya sa sugal. Padabog niyang binuksan ang kaldero at nang makitang tuyo at gulay lang ang ulam, bigla siyang nagwala. Ito lang ang ipakakain mo sa akin pagkatapos ng buong araw ko. Wala kang kwentang asawa, Natalie, sigaw niya. Renz, iyan lang ang kasya sa perang iniwan mo noong nakaraang linggo. Wala na akong ibang mapagkunan, pambayad pa natin sa kuryente, yung iba. Paliwanag ko. Pilit na pinapakalma ang boses ko dahil alam kong nasa kabilang kwarto si Chris at nag-aaral. Sumasagot ka pa? Kinuha ni Renz ang plato at ibinalibag ito sa pader. Nabitak ang plato at ang mga piraso nito ay tumalsik sa kung saan-saan. Napaatras ako sa takot. Akala ko ay tapos na siya, pero lumapit siya sa akin at hinawakan ng braso ko ng napakahigpit. Dapat sa'yo, maturuan ng leksyon. Ito na yon. Ito na ang unang pagkakataon na binuhat niya ang kamay niya sa akin. Akala ko, katapusan ko na. Akala ko, muli na naman akong yuyuko at tatanggapin ang lahat ng sakit para lang masabing may pamilya kami. Pero bago pa man dumapo ang palad niya sa mukha ko, isang maliit na figura ang humarang sa pagitan naming dalawa. Si Chris. Nakatayo siya doon. Nanginginig ang mga binti, pero diretso ang tingin sa kanyang ama. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa dibdib ko. Tila ba nagsisilbing kalasag. Papa, tama na, sabi ni Chris. Ang boses niya ay maliit, pero may bigat na tila ba nanggagaling sa isang taong matagal nang nagtitimpi. Tumawa ng mapakla si Renz. Umalis ka riyan, Chris. Wala kang alam dito. Sabi ko, Papa, tama na. Pag-uulit ni Chris, at sa pagkakataong ito, tumulo na ang luha sa kanyang mga mata. Nakikita ko po lahat. Nakikita ko si Mama na umiiyak gabi-gabi. Nakikita ko po na wala tayong pagkain dahil binibili niyo ng alak. Kung sasaktan niyo si Mama, ako na lang po ang saktan niyo. Napatigil si Renz. Tila ba natauhan siya ng sandaling iyon? O marahil ay nabigla na ang sarili niyang anak ang tumatayo laban sa kanya. Pero ang mas masakit, Ate Jay, ay noong humarap sa akin si Chris. Hinawakan niya ang magkabila kong kamay at sinabi ang mga salitang hinding-hindi ko malilimutan. Isang linyang bumasag sa lahat ng pader ng pagtitiis na itinayo ko sa loob ng 10 taon. Mama, hindi po natin kailangan ng ganitong papa. Masaya naman po tayo kahit tayong dalawa lang, di ba? Tama na po, Mama. Maawa ka po sa sarili mo. Maawa ka po sa akin. Ate Jay, doon ko na-realize na ang responsibilidad na akala ko ay itinuturo ko sa anak ko sa pamamagitan ng pagtitiis, ay siya palang itinuturo ng anak ko sa akin sa pamamagitan ng pagtayo para sa kung ano ang tama. Sa murang edad na 6, ang anak ko ang nagsabi ng tama na. Pero hindi doon nagtatapos ang kwento. Dahil noong gabing yon, matapos kaming palayasin ni Renz sa sarili naming bahay dahil sa galit niya, doon ko naranasan ang tunay na bagsak ng tadhana.
Dala lamang ang isang maliit na maleta at ang mga gamit sa eskwela ni Chris. Lumabas kami ng bahay ng gabing iyon habang bumubuhos ang malakas na ulan sa Batangas. Wala akong matakbuhan. Ayaw kong makita ng mga magulang ko na bigo ang pagsasama namin ni Renz dahil sa simula pa lang ay binalaan na nila ako. Pero ang mas masakit, Ate Jay, ay ang bawat hakbang namin palayo sa bahay na yon ay sinasabayan ng panginginig ng maliit na kamay ni Chris na mahigpit na nakahawak sa akin. "Mama, saan po tayo pupunta? Malamig po." Bulong ni Chris habang pilit niyang itinataas ang suot niyang kapote na halos nililipad na ng hangin. "Doon muna tayo sa terminal, anak. Doon muna tayo magpapalipas ng gabi?" Sagot ko. Kahit ang totoo ay wala akong sapat na pera para sa pamasahe patungong Maynila o kahit sa malayong kamag-anak. Sa loob ng terminal ng bus, naupo kami sa isang sementadong bangko. Pinanood ko ang anak ko habang unti-unting dinadaig ng antok. Kahit gutom at giniginaw, hindi siya dumaing. Doon ko mas lalong naramdaman ang bigat ng kasalanan ko sa kanya. Pinilit kong panatilihin ang isang pamilyang buo sa papel, pero sa realidad ay durog na pala ang puso ng anak ko sa bawat sigawan at pagbabasag ng gamit na nasaksihan niya. Kinaumagahan, gamit ang huling 500 piso sa pitaka ko, nagpasya akong pumunta sa isang malayong bayan sa Batangas, sa Calatagan, kung saan may isang maliit na paupahan na pagmamay-ari ng dati kong kaklase. Hindi ako nag-alinlangan. Nagtrabaho ako bilang labandera sa umaga at tindera ng kape at tinapay sa gabi. Mahirap, Ate Jay. May mga araw na kape lang ang laman ng tiyan ko para lang mabusog si Chris. Pero habang lumilipas ang mga buwan, napansin ko ang pagbabago kay Chris. Nawala ang takot sa kanyang mga mata. Naging mas masigla siya sa pag-aaral at palaging nangunguna sa klase. Isang hapon, habang nagtutupi ako ng mga damit, lumapit siya sa akin bit-bit ang isang medalya. "Mama, para sa inyo po ito. Sabi ko naman sa inyo, kaya natin kahit 2 lang tayo." Nakangiting sabi niya. Ngunit akala ko ay tuluyan na kaming nakatakas sa anino ni Renz. Isang gabi, habang naglalakad kami pauwi mula sa palengke, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat namin. Bumaba ang isang lalaking halos hindi ko na makilala. Mabaho, dugyot, at tila bangag ang mga mata. Si Renz. "Natalie, ibalik mo sa akin ang anak ko. Ninakaw mo siya sa akin." Sigaw niya habang sinusubukan kaming lapitan. Agad kong itinago si Chris sa likod ko. "Wala kang anak dito, Renz. Iniwan mo kami sa ulan? Tandaan mo yan. Asawa kita. May karapatan ako." Akmang susunggaban niya ako nang biglang may humarang na mga tanod dahil sa ingay namin. Nagkaroon ng kaguluhan at sa gitna ng tensyon, nakita ko si Chris na hindi na umiiyak. Nakatingin lang siya sa kanyang ama nang may halong awa at determinasyon. "Hindi ka na namin tatay." Matigas na sabi ni Chris. "Ang tatay, nag-aalaga. Ikaw, nananakit ka lang." Dahil sa insidenteng yon, lalong naging mahigpit ang pagbabantay ko. Pero hindi doon natapos ang panggugulo ni Renz. Nalaman kong nagdemanda siya sa barangay at pilit na kinukuha ang kustodiya ni Chris gamit ang rason na wala akong permanenteng trabaho at labandera lang ako. Ginamit niya ang koneksyon ng pamilya niya para ipamukha sa akin na wala akong laban. Dumating ang araw ng paghaharap sa harap ng mga opisyal. Nandoon si Renz, nakasuot ng maayos na barong, nagpapanggap na isang responsableng ama. Pinagmukha niya akong irresponsableng ina na naglayas at itinago ang bata. "Sir, tingnan niyo po ang kalagayan ng anak ko. Payat at naghihirap sa piling ng ina niya. Mas mabuti siyang mapunta sa akin. May bahay ako at may pera." Sabi ni Renz nang may pekeng pait sa boses. Nanginig ang buong katawan ko. Natatakot ako na baka bawiin sa akin ang tanging dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw. Pero bago pa makapagsalita ang mediator, tumayo si Chris mula sa upuan niya. "Maaari po ba akong magsalita?" Tanong ng aking anak. Lahat ng tao sa loob ng opisina ay napatingin sa kanya. Sa edad na 7, ang tindig ni Chris ay tila isang matanda
na maraming pinagdaanan. Binuksan niya ang kanyang bag at naglabas ng isang maliit na notebook. Doon, nakasulat ang bawat petsa kung kailan umuwing lasing si Renz. Bawat pagkakataon na wala kaming pambili ng gatas at ang drawing ng isang basag na plato na muntik nang tumama sa akin. Ito po ang buhay namin sa kanya, simula ni Chris. Gusto niyo po bang sumama ako sa kanya? Sige po, sasama ako. Pero kapag may nangyari sa akin, siya po ang saksihan niyo. Pero kung tatanungin niyo po ako, kung nasaan ang tunay na tahanan ko, nandoon po yun sa tabi ni Mama. Kahit sa maliit na kwarto lang kami natutulog. Kasi doon po, hindi ko kailangang bantayan si Mama para hindi masaktan. Nanahimik ang lahat. Kahit si Renz ay hindi nakapagsalita. Ang bawat salita ni Chris ay tila sampal sa lahat ng naroon. Pero hindi pa doon nagtatapos ang laban. Dahil noong palabas na kami ng barangay, isang itim na sasakyan ang huminto. At lumabas ang isang matandang lalaki na matagal ko nang hindi nakikita. Ang tatay ni Renz na may dalang balita na babago sa takbo ng buhay naming mag-ina. Isang balita tungkol sa isang mamanahin na hindi ko inaasahan na siyang magiging mitsa ng mas malaki pang gulo sa pagitan namin. Ang matandang lalaki na bumaba sa sasakyan ay ang lolo ni Chris, ang donya na ama ni Renz. Akala ko ay naroon siya para dagdagan ang panggigipit sa amin. Pero laking gulat ko nang lumapit siya kay Chris at lumuhod sa harap ng bata. May bitbit siyang pagsisisi sa kanyang mga mata. Nalaman niya ang lahat, ang pagbibisyo ni Renz, ang pananakit sa amin, at ang katotohanang nilulustay ni Renz, ang perang ipinapadala ng matanda para sana sa apo niya. Natalie, patawarin mo ako. Pinabayaan ko ang anak ko na maging halimaw. Sabi ng matanda, dahil kay Chris, dahil sa katapangan ng batang ito na magsalita sa barangay, nalaman ko ang katotohanan. Hindi ko hahayaang makuha ni Renz ang bata para lang gawing gatasan ng pera. Doon na bumaliktad ang mundo ni Renz. Ang sarili niyang ama ang nagtanggal sa kanya ng mana at nag-utos na lumayo sa amin. Kung hindi ay tuluyan siyang mabubulok sa kulungan dahil sa mga ebidensyang naitala ni Chris sa kanyang notebook. Sa tulong ng lolo ni Chris, nakalipat kami sa isang ligtas na lugar. Hindi kami umasa sa yaman nila, kundi ginamit ko ang pagkakataon para makapagtapos ng pag-aaral habang si Chris ay patuloy na naging huwaran sa paaralan. Lumipas ang 10 taon. Ngayon, si Chris ay isang binata na. Isang gabi, habang nagkakape kami sa veranda ng aming maliit, ngunit payapang bahay, binalikan namin ang gabing iyon sa Batangas. Ang gabing lumayas kami sa gitna ng ulan. Ma, nagsisisi ka ba na iniwan natin si Papa? Tanong niya. Ngumiti ako at hinawakan ang kamay niya. Noon, akala ko responsibilidad ko na manatili para maging buo ang pamilya natin. Pero ikaw ang nagturo sa akin, Chris, na ang tunay na responsibilidad ay ang piliin ang sarili nating kaligtasan at kapayapaan. Ikaw ang nagligtas sa akin. Yumakap sa akin ang anak ko. Kasi ma, mas mahalaga ang pamilyang masaya kaysa sa pamilyang pilit na pinagsasama pero puno ng luha. Tama lang na sinabi nating tama na. Ngayon, malaya na kami. Wala na ang takot, wala na ang panginginig ng mga kamay. Dahil sa isang batang naglakas loob magsalita, nahanap ko ang sarili kong boses. Mga ka-confess, at yan ang kwento ni Natalie. Isang paalala na minsan, ang pinakamalaking aral sa buhay ay hindi nanggagaling sa matatanda, kundi sa mga bata na may malinis na puso at matapang na paninindigan. Mga ka-confess, at dyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa akin sa bawat emosyon at aral na ating hinukay mula sa karanasan ni Natalie at ng kanyang anak. Sana ay baon ninyo ang inspirasyon na huwag matakot tumayo para sa inyong kapayapaan. Muli, nagpapasalamat ako sa inyong oras at tiwala. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe dito sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. I-click nyo na rin ang bell icon
para laging updated sa ating mga susunod na uploads. At para sa mas marami pang kwento at updates, i-follow nyo na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, ingat kayo, mga ka-confess. Maayong gabi sa inyong lahat.